Mamimigay na naman ng ayuda ang gobyerno ni PBBM sa mga PUV driver sa pangunguna ng mga tricycle driver, jeepney driver at taxi driver. Grabe, talagang malala na ang nangyayaring sitwasyon sa gitnang silangan sa giyera ng Amerika, Israel laban sa Iran. Ang tanong lang, bakit ang mga commuters ay walang ayudang ibibigay? Dahil silang una rin maapektuhan sa pagtaas ng krudo gasolina. Grabe. Pero ang mga politiko natin ay talagang paldo sa kanilang bulsa sa mga ninakaw sa lapi sa taong bayan sa sinasabing maleta na dinala sa kanilang mga tanggapan at sa mga bahay. Grabe. At wala rin pondo para sa mga sinasabing middle class na hirap na rin sa pagtaas ng krudo gasolina na hindi na rin nila alam kung saan kukunin ang kanilang gagamiting krudo at gasolina sa kanilang mga sasakyan. Pero talagang inuna yung mga tricycle driver, taxi driver, jeepney driver para sila lang ang nabubuhay dito sa Pilipinas, ano? Grabe talagang hindi handa ang gobyerno ni PBBM sa sitwasyon na lumalala sa gitnang silangan. Nakakalungkot lang ang mga middle class ang siyang nagbabayad ng buwis buwan-buwan para ipamigay lang na ayuda sa sinasabing mga PUV drivers. Bakit kaya hindi muna pasweldoin ng mga politiko, yung mga congressman, mga senador na 1 buwan o 2 buwan para itulong kanilang mga sweldo sa sinasabing paghihirap na nararanasan ni Juan Pasang Cruz na hindi na rin alam kung saan kukunin at 3 beses na iaayin sa kanilang hapagkainan. Grabe talaga na hindi natin alam kung ano mangyayari sa sitwasyong ito sa walang humpay na pagtaas nga ng sinasabing langis na nagbumula sa Middle East. Ang sinasabi nga ng Iran, paabutin daw nila ng $200 per barrel. At sinasabing bomba nila ang mga dadaanan ng mga tanker na nagdadala ng oil sa gitnang silangan laban para sa mga patutunguhan nito dito sa ating sinasabing lugar dito sa Pilipinas na talagang kanilang sisirain nga ang daan para hindi nga maidala ito sa mga sinasabing mga bansang nangangailangan ng krudo langis. Sana naman humupa na itong sinasabing gera sa gitnang silangan para magbalik na sa normal ang pamumuhay, hindi lamang dito sa ating mahal na inang bayan at sa labas na rin ng ating bansa na talagang tumahimik na sa sinasabing sigalot na ito. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.